Linda, bakit hindi mo na lang ipaampun sa akin si Christian? Hindi ko magagawa yun. Hindi ko maatim na paghiwalay ng kambal. Gusto ko lumaki silang sabay. Kilala ang isa't isa. Kaya kahit mahirap, hindi ko sila paghihiwalayin. May punto siya. Mas maaalagaan nila si Christian kaysa sa atin. Paggaling ni Christian, paampun na natin siya. Binabawi na namin ang anak namin sa'yo. Hindi pwede! Kung saan mo siya ibinigay sa akin, hindi ako papayag! Bigyan mo nga sa akin ang anak ko! Hindi nga pwede! Pinaampun mo na siya sa akin! Ay, nanak! Sila'y magkapatid na kambal na pinaghiwalay ng tadhana. Namulat sila sa magkabilang mundo. Ang isa lumaki sa yaman, ang isa naman lumaki sa hirap. Paano kung isang araw, mag-krus ang kanilang landas? Manaig kaya ang lukso ng dugo sa matagal na panahong pagkakawalay? Mga kapuso, tuhayan po natin ang kwento ng buhay ni na Christopher at Christian de Anon. Ang gagwapo nitong kambal mo, Linda. Paki-asikaso na lang ho pag malakas ho ako na magpapaligo. Sige, tayo na sa labas po. Labas siya ng mga bata. Si Perez, manang-mana siya mga bata. Oo nga eh. Bakit? Hindi ka ba masaya? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, natatakot ako eh. Saan? Katatanggal ko na sa trabaho. Wala tayong kapera-pera. Tapos kambal pa ang anak natin. Baka hindi natin mabigyan ng magandang kinabukasan. May awa ang Diyos. Alam ko yun. Siya ang nagbigay sa atin sa kambal. Tutulungan niya tayo. Ang mahalaga, sama-sama tayo bilang isang pamilya. Nahirapan na mag-asawa sa pagpapalaki sa kanilang mga anak. Lalo pat naging masasakitin ang mga bagong silang na kambal na sina Christian at Christopher. Ba't hindi mo mababa ang lagnat mo? Linda? Linda, kanina pa ako nag-iintay sa sasakyan ah. Pasensya ka na ate, hindi ako makaalis eh. Bakit? May sakit na naman yan sa Christian? Oo eh, kagabi pa siya nilalagnat. Hindi ko naman madala sa center dahil wala kaming pera. At hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Hanggang ngayon, walang makuhang trabaho si Ceres. Ito naman si Christian, masasakitin. Nahihirapan na nga ako eh. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Linda, bakit hindi mo na lang ipaampun sa akin si Christian? Anong sabi mo? Linda, alam mong baog ako. At hindi na kami pwedeng magkaanak ng mag-asawa. Haalagaan ko siya, bibigyan ko ng magandang buhay. Ate, hindi ko magagawa yun. Hindi ko maatim na paghiwalay ng kambal. Gusto ko lumaki silang sabay. Kilala ang isa't isa. Kaya kahit mahirap, hindi ko sila paghihiwalayin. Ceres! Ceres! Tumataas ang lagnat ni Christian! Ceres! Halika na, dali na natin sila sa center. Magbihis ka na, sige na. Kailangang obserbahan natin ang anak nyo ngayong gabi. Ito ang reseta. Bilhin nyo ang gamot. Kailangan niya ng anak nyo. Maiwan ko muna kayo. May pasyente pa ako. Mangungutang ulit ako sa magpa 5-6. Baon na tayo sa utang doon. Hindi ka na nila pauutangin doon. Eh, wala naman tayong ibang malalapitan pa. Susubukan ko lang ulit. Bakit ba ito nangyayari sa atin? Narinig kong usapan yung magkapatid kanina. May punto siya.
mas maaalagaan nila si Christian kaysa sa atin. Paggaling ni Christian, paampunan natin siya. Ano? Hindi ako papayag. Hindi tuta mga anak ko na pinamimigay. Makinig ka, Linda. Mas may pera sila kaysa sa atin. Mas maibibigay nila mga bagay na hindi natin kayang ibigay. Alam kong masakit, pero kailangan tiisin natin tong sakit na to. Ewan ko. Hindi ko alam. Makinig ka, Linda. Para sa kinabukasan ng anak natin ito, pumayag ka na. Sigurado ka ba, Ellen? Oo, ate. Alam ko mas mabibigyan mo siya ng magandang kinabukasan. Alagaan namin si Linda. Basta, palagi namin silang dadalawin, ha? At makikilala pa rin niya yung kakambal niya. Palagi namin dadalhin dito si Christopher, ha? Oo, Linda. Kami lang mag-aalaga sa kanya. Pero kayo pa rin ang kikilalanin niyang mga magulang. At lagi silang magkikita ng kambal niya. Mahal na mahal ka namin, ha? Wala lang kami mapagpipilian. Pero tandaan mo, ginagawa namin ito dahil mahal na mahal ka namin. Ang sama-sama nating magulang. Pinaghiwalay natin ang kambal. Hindi ba pinag-usapan na natin? Para sa kabutihan din ni Christian ito. Bakit tayo sumuko kagad? Hindi pa tapos ang laban, sumuko na tayo. Hindi man lang natin sinubukan. Sarah, nakala ko kaya ko, pero hindi. Araw-araw guguluhin ako ng konsyensya ko. Pinaghiwalay ko ang kambal, pinamigay ko ang anak ko, anong klaseng ina ako. Tama na. Sarah, bawiin natin ang anak natin, bawiin natin sa kapatid ko. Sarah, parang awa mo na bawiin natin sa kapatid ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, nakikiusap ako. Bawiin natin ang anak ko. Kaninang pakarga si Christian, hindi ka ba napapagod? Hindi, ayos lang ako. Alam mo, Rico, masaya ako. Ganito pala ang pakiramdam ng isang ana. Ang tagal kong inasam na magkaroon ng anak, pero hindi tayo pinagbigyan ng Diyos. Pero ngayon, isa na akong ina. Alam ko naman magiging mabuti kang ina eh. Ate? Helen? Bakit? Ate, patawarin mo ako, pero binabawi na namin ang anak namin sa'yo. Ano? Pagkatapos mo ibigay sa akin, babawiin mo ngayon? Ate, hindi ko kayang malayo sa anak ko. Alam ko mahirap, pero palalakihin namin magkasama ang kambal. Ate, may trabaho na si Ceres, kaya makakaya na namin. Hindi pwede. Kung saan mo siya ibinigay sa akin, hindi ako papayag. Ate, bigay mo na sa akin ang anak ko. Hindi nga pwede. Pinaampun mo na siya sa akin.
Ate, wala tayong formal na kasunduan. Wala akong pinirmahang papeles sa'yo, kaya hindi pwede hindi mabigay sa akin ng anak ko. Linda naman. Meron ka pang isang anak. Ibigay mo na sa akin si Christian. Maawa ka naman sa akin. Nakikiusap ako sa'yo, Linda, bago. Ate, patawarin mo ko. Kailangan lumaking magkasama ang kambal ko. Bigay mo na siya sa akin. Ayoko. Ate, ate. Linda! Linda! Ibalik mo sa akin si Christian, Linda, please! Linda! Sa pagdaan ng mga araw, naging magkagalit sina Linda at Ellen dahil sa mga pangyayari. Hanggang sa isang araw, Anong ginagawa mo dito? Kung may balak kang kunin ng anak ko, makakaalis ka na. Linda, dinala ko lang yung mga gamit na binili ko para kay Christian. Sayang naman eh. At saka, magkapatid tayo. Dapat magkasundo tayo. Pwede ba kalimutan na natin ang nangyari? Sige. May kasalanan rin naman ako eh. Huwag na natin pag-usapan yon. Ang mahalaga, hindi masisira ang pagiging magkapatid natin. Ang laki na ng mga kambal bigla. Oo. At alam mo ate, tumigil na sa pagiging masasakitin ton si Christian. Masaya talaga sila pag magkasama silang dalawa. Mukhang masaya sila eh, oh. Ay, ate, pakitingin lang kukunin ko yung vitamins nila ha. Sige. Christian, namiss kita. Ano ba yun? Mahal na mahal kita. Sayang eh. Kailangan natin magkalayo. Ate, mabuti na lang. Ate? Ate? Anak ko, ate! Ate, buksan mo pinto! Ate! Walang galang na ho. Si Aling Ellen po bang hinahanap nyo? Oo, kapatid niya ako. Umalis ho sila kaninang umaga. May dalang mga maleta. May napansin ba kayo kung may dalang sanggol? Opo. At ang sabi pa po nila, hindi na daw po sila babalik sa bahay na yan. Hindi ko nga po alam kung ba't bigla silang umalis eh. Sige ho, mauna na ho ako. Wala na hong tao dyan. Ang anak natin, inako ng ate. Gusto ko na kambal mo. sinubukang hanapin ni Linda ang anak niyang si Christian, subalit hindi na niya ito muling nakita pa hanggang sa lumipas ang maraming taon. Nay, ano ba? Nay! Nay! Nay, pwede na! Ano ba? Porky binata ka, ayaw mo ng payakap. Di naman, pero baka may makakitang kapitbahay. Sabihin, mamas boy ako. Mamas boy ka naman talaga. Hindi diba? Hindi na ako, hindi.
Sige na, malis ka na. Baka mali ka pa sa pasok mo. Late po ako uwi mamaya. May pasok ako sa library eh. Talaga bang kailangan pumasok sa trabaho yan? Part yun ng scholarship. Hindi ko naman kaya mag-aral dun dahil lang mahal. Napag-usapan na natin to na eh. Sige, naku. Anak, mag-iingat ka, ha? Apo. Sige po, Nay, ha? Bye-bye. Mo dyan? Wala. Anong wala? Gago ka rin, no? Kung makaasta ka, janitor ka lang, ha? Hindi ako janitor dito, estudyante ako. Janitor ka, kaya ka naglalampaso dyan. Alam mo ba, kami mga regular students na nagpapaaral sa inyong mga scholars. Kahit tumino ka, ha? Pakang kita dyan, eh. Aray! Oh, bakit namumula yan? Bakit may pasaka sa siko mo? Wala, tanga ng scholar sa school, eh. Si Mama. Nasa taas, kakain na nga pala kayo. Ma, sorry po late ako. Halika, kain na tayo. Dad! Dad, kain na. Dad. Tay, ang yabang namang labanos na yun. Porket mayaman siya, halbong sino siya. Buti hindi mo pinatulan. Gusto ko nga suntukin eh. Kaya lang baka mawala yung scholarship ko, kaya hindi na rin. Nay, kain na po! Nay, nagmamasdan nila naman yan. Anak, naalala ko lang yung kakambal mo. Kumusta na kaya siya? Ano nga kaya naging buhay niya? Lumaki kaya siya mabait at magalang? Sigurado yun, Nay. Kakambal ko yun eh. Huwag din na lang masyado isipin. Kung nasaan man siya, sigurado masaya yun. Naisip ko lang, magkasama-sama pa kaya tayo? Magkita pa kaya kayo ng kakambal mo? Kain na po tayo. Sige. Tumawag yung principal mo, pinapupunta kami. Bagsak ka na naman daw. Kailan ka ba titino? High school lang, binabagsak mo pa. Yung mga teachers namin, ang bobobo eh. Anak. Totoo naman eh. Ayoko naman mag-aral eh. Bakit ba kailangan kong mag-aral? Kayo lang naman pumipilit sa akin pumasok eh. Christian! Hindi ko na alam kung anong gagawin dyan kay Christian. Lumalaking spoiled. Binibigay mo na kasi lahat ng luho eh. Hayaan mo na siya. Bata pa kasi si Christian eh. Hindi kaya panahon na para sabing ampun siya na magkaroon naman direksyon sa buhay? Hindi. Ayoko. Ayokong malaman niya na hindi siya tunay nating anak. Hindi ako papayag. Landasin na Christopher at Christian, kapwa sila walang kamuang-muang, nakambal sila ng isa't isa. Palibhasa'y lumaki sa layaw si Christian at lumaki naman sa hirap si Christopher. Naging magkaiba ang kanilang hitsura at pag-uugali. Bagamat sila'y kambal. Anong problema mo?
Ikaw, di pa ako nakaganti sa'yo eh. Porket mayaman ka lang, akala mo kung sino ka? Maangas ka? Gusto mo one on one tayo? Hindi kita uurungan. Hindi na patulog mo. Kawig mo nga yan. Ano kawig? Sa susunod, huwag ka nang poporma. Google Pin lang kita eh. Ano ba? Ano na naman ang ginawa mo sa school? Nakipag-away ka naman daw. Dad, pagod ako. Huwag mo akong tinatalikuran pag kinakausap kita, ha? What, Dad? Ano ba problema mo? Bakit ka nakakaganyan? You'd better start behaving or else ako didisiplina sa'yo. You understand? Naintindihan mo ko? Opo, Dad. Kausapin mo nga yung anak mo. Anak, Okay lang po ako, Ma. of course, hindi ka okay. Ano ba nangyayari sa'yo? What's wrong? I don't know, Ma. Hindi ko na maintindihan sarili ko. Parang hinahanap ako na hindi ko alam. Para bang may kulang sa pagkatao ko. Nagugulo na ako eh. Dahil sa takot, hindi magawang sabihin ni Ellen sa anak ang katotohanan hinggil sa pagkatao nito. O, andito na ako sa kanto. Dito na lang kita intayan, ha? Sige. Ate? Mo ako tinulungan. Hindi naman ako masamang tao eh. Tol, nakita ko masasagasaan ka. Kahit naman sino, tutulungan ka eh. Salamat. Wala yun. Tol, pasensya ka nung pinagtripan kita dati ah. Nabadrip lang talaga ako dahil napatid ako dun sa nilalampasan mo eh. Tapos nakangisi ka pa. Sadya din, nakapangisi ako eh. Wala na rin yun. Sinabi ko nga sa'yo, di ba? Manos na tayo, nakaganti na ako. Pasensya na. Wala yun. Christian nga pala. Christopher. Simula noon ay magiging magkaibigan na sina Christopher at Christian. Samantala, Ate, nasaan ang anak ko? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Para yan sa pagnakaw mo sa anak ko. At yan para sa mga tao na nawala sa akin ang anak ko. Tawarin mo ako, Linda. Ate, bakit mo ginawa sa akin yun? Bakit mo nalayo sa akin ang anak ko? Hindi ko sinasadya. Mahal na mahal ko yung bata. Nang mahawakan ko siya, nawala ako sa sarili ko, hindi ko sinasadya. Nasaan si Christian? Ate, gusto ko makita ang anak ko. Wag. Hindi maaari, hindi pa niya alam ang katotohanan. Hindi ako papayag. Ilang taon na siyang nawala sa akin. Ilang taon na sila nagkahiwalay na kakambal niya. Ate, nakikiusap ako. Parang awa mo na. Payagan mo na kami magkita-kita. Natatakot ako, Rico. Natatakot ako mawala sa atin ang anak natin. Hindi ko makakaya yun eh. Noon pa man,
mali na yung ginawa natin. Siguro panahon na para itama yung maling yan. Paano kung magalit siya sa atin? Paano kung hindi niya tayo ituring na mga magulang niya? Siya lang makakapag-desisyon nun. Basta lakasan mo loob mo. Ma? Pa? Bakit po? Upo ka, Christian. Anak, meron kami sasabihin sa'yo ng daddy mo, ah. Ampun ka lang namin. Kinuha kita ng sapilitan sa kapatid ko. Hindi ako nagpaalam sa kanya dahil hindi kami magkaanak mo ng daddy mo. Sana mapatawad mo kaming dalawa. Alam niyo, Ma, dati ko pa alam eh. Nararamdaman ko po eh. Hindi ko lang po may tanong sa inyo eh. Hindi ka nagagalit sa amin. Mabait na magulang kayo. Wala na akong mahihiling pa. Ako ang suwain na anak. Wala akong karapatan magalit sa inyo. Meron ka pang dapat malaman. Meron kang kakambal. Talaga po? Gusto ko po siya makilala. Ano po itsura niya? Magkamukha ba kami? Nagpumilit si Christian na makilala ang tunay niyang mga magulang at ang kanyang kakambal. Walang nagawa sina Rico at Ellen kung hindi ang magpaubaya sa anak. Anak, bakit? Natatakot ako na eh. 14 na taon, hindi ko pa nakakita kakambal ko. Huwag kang matakot. Alam ko pinagdadaanan mo. Matagal natin hinintay ito. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Magugustuhan ka niya. Kakambal mo siya eh. Halika na. Ma! Hayaan mo na ako, anak. Ma, wag na kayong matakot. Gusto ko lang makilala yung tunay kong magulang, pati na rin kapatid ko. Ate, ilabas mo na ang anak ko. Hayaan mo magkita sila ng kakambal niya. Huwag mo na silang paghiwalayin. Parang awa mo na. Huminahon ka, Linda. Nandito na po ako. Ang tagal kitang hinahanap. Ang tagal kitang hinahanap. Anak, ang kapatid mo.
Ikaw? Tol! Magkakilala kayo? Oo, ma. Pareho kaming school. Biruin mo nga naman, Tol, oh. Para tayong pinaglaruan ng tadhana. Magkapatid pala tayo. Kaya pala tayo magkamukha eh. Kambal pa! Dahil sa kagustuhang makilala ng lubusan ang tunay niyang pamilya, agad na pinuntahan ni Christian ang tirahan ng mga ito. Halika anak, tumuloy ka. Huwag ka maya. Bahay mo na rin ito. Anak, pasensya ka na ha. Alam ko, ibang-iba to sa bahay ng ate ko. Okay lang po to. Halika, kain tayo. Naghanda kami para sa'yo. Mukhang masarap to ah. Halika, kain na po tayo. Nasabi ka ko sa'yo ng husto. Gusto mo, dito ka na tumira sa amin. Oo nga, malaki naman kwarto ko. Doon na lang tayo. Sige na. Ang tagal ko sinikreto sa kanya ang lahat dahil natatakot akong mawala si Christian. Pero ngayon alam na niya, sigurado iiwan niya tayo. Anak, mabuti bumalik ka. Siyempre naman, ma. Bakit naman hindi ako babalik? Akala ko iniwan mo na kami eh. Kayo pa rin kinikilalang magulang, ma. Hindi ko po kayo kayang iwanan eh. Pero gusto ko po makilala si Itay at si Inay. Gusto ko rin po makatapos. Pagbubutihin ko po pag-aaral ko. Gusto ko po makatulong kila Inay eh. Kung papayag po kayo, ma, dad. Bakit naman hindi? Oo naman, anak. I love you, ma. I love you, dad. Sige na mga anak, hipan niyo na ang kandila niyo. Bago po hipan yung kandila, gusto po magpasalamat sa inyo. Ma, dad, Itay, Inay. Masaya po kami kasi wala nang nag-aaway, wala nang mga sikreto. Higit sa lahat, magkasama kami magkapatid. Kahit kailan, hindi kami magkakahiwalay, magpakailanman. Oh, hipan niyo na yung kandila. Make a wish first, ha? O, ano mga palayaw ninyo, Christian? Toto po. Toto ka, Kao. Kambal po. Kambal ang tawag sa iyong palayaw. Opo. Ba't kambal? Para hindi po magkarituan kasi yung kuya ko pong isa, Toto rin po ang tawag. Alam niyo yung mga kambal daw, talagang may pagkakahawig daw yan, hindi lamang sa itsura, kundi sa ugali, sa mga kagawian. Meron ba kayo natuklasan na pagkakahalin tulad ng inyong ugali? Ano, sige, kambal. Ano ang ugali ni Toto, ugali mo rin? Magkasundo po kami sa ibang bagay. Tulad ng? Paglalaro sa labas. Basketball. Mahilig kayo mag-basketball pareho? Opo. Ikaw naman, To. Pag meron pong pag-uusapan, parang mas compatible po kami sa isa't isa. Di po tulad ng sa mga kaibigan ko po. Na Medyo hindi po nagkakaintindihan. Ay, ibig mo sabihin, agree kayo agad, kayong dalawa. Ano naman ang nagugustuhan mo sa kapatid mong yan? Palabiro po. Tsaka energetic. Ano naman ang naibigan mo sa kapatid mo? Yung pagsasabi niya po ng totoo tungkol sa buhay niya. Malayo ang tirahan nyo, di ba? Hindi kayo pareho. O paano yun? Anong ginagawa nyo? Minsan po nagte-text lang po. Anong kadalas kayo nagkikita? Ano lang ho, minsan 1 year to twice a year lang. Hindi ka ba naiinggit na si Toto alam mo na, mas marami siyang mga na-enjoy na mga sa buhay. Hindi po, kasi po mas malapit po sa akin yung magulang kong tunay kaysa po siya. Kasi iba po ang nag-alaga sa kanya. Mas mabuti po yung mas nagagamay ng tunay na magulang. Ikaw naman, hindi ka ba naiinggit sa kanya? Kasama niya yung tunay mong magulang. Medyo po. Medyo naiinggit. Medyo ka naiinggit, pero okay na rin. At least kasama niya yung tunay naming magulang.
Ganong kamahal mo itong kuya mo? Kahit po gaano kalayo yung dagat, lalanguin ko yan. Talagang bulero ka, ha? Medyo. Kayo ba yung merong dinadalang sama ng loob sa magulang mo? Ikaw, Toto, nalayo ka eh. Dati po. Dati? Nung hindi ko po alam kung bakit po nila ako, kung bakit po nila ako nailayo sa kanila. Medyo nagkaisip na po ako. Yung naiintindihan ko na po yung bagay na sinasabi nila. Na-realize ko po na hindi po yung masama yung intention nila. O ano masasabi mo sa kanya? Mauna ka. Masaya ako sa'yo, Val, dahil nakapiling kita ngayon. Kahit minsan lang tayo sa isang taon nagkakasama. Ganun din naman ako eh. Basta lagi tayo magkasama pag tapos na yung mga hirap natin sa buhay, basta lagi tayo magkasama pag umuwi ka na sa bahay. Pag gusto mo na ulit sa bahay. Ano nga yung aral ang mapupulot ng mga televiewers natin sa buhay ninyong dalawa? Basta kahit magkalayo po ang dalawang taong magkamag-anak, basta hindi po maghiwalay ang loob nila sa isa't isa. Kahit po mag-away sila, basta iniisip nila, magsasama rin po sila sa pagdating ng araw. Kahit gaano po kalayo yung minamahal mo, kung mahal mo siya, kahit sa ibang bansa pa siya, mas pipiliin mo pa na mapalayo siya kaysa yung malapit siya sa'yo, ngunit di ka naman niya kasundo. O Christian, Christopher, maraming salamat sa inyong dalawa, ha? At good luck. At sana nga, yung pagmamahal ninyo sa isa't isa bilang magkapatid ay magpatuloy nga, magpakailanman. Maraming salamat. Okay. Tawagin natin si Mr. Westy Bondok. Ayan, ang STI. At meron siyang sorpresa para sa inyong dalawa. Westy, good evening. Good evening. Para kay Christopher at kay Christian, hinahandog ng STI College Fairview, itong Gift of Knowledge. Ito ay 4-year scholarship grant para sa bawat isa sa kanila para ma-secure yung pagkakolehiyo nila pag sila nag-college na. Ito ay para kay Christian. Thank you ito po. naman para kay Christopher. Thank you po. Congratulations. Westy, maraming salamat again, ha? And to STI, thank you very much. Sa kasalukuyan, nakatira pa rin sina Christopher at Christian sa mga nakagisna nilang pamilya. Bagamat magkahiwalay ng tirahan, madalas pa rin nagkikita ang magkambal. Nagkawalay at lumakiman sa magkaibang mundo, nananatili pa rin buo at matatag ang kanilang samahan. Gaano man kaiba ang kanilang nakagisnang buhay, batid nila sa puso at isipan na iisa ang kanilang pinagmulan. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi maglalaho, ang imig natin ay aawit.